Lord, samahan mo po kami mula umpisa hanggang dulo at ma-enjoy namin yung training ni Sir Rico. Ngayon pa lamang, nagpapasalamat kami sa maraming mga matututunan namin, Panginoon. Alam namin na galing ito sa iyo lahat, Panginoon. Pinupuri, pinapasalamatan ka namin. Ito pong aming dalangin sa matamis sa pangalan ni Jesus. Tayo pong lahat ay magsabi ng Amen and Amen. 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 Back to Amen you, po. Direk Mel. Hindi po Thank you. pakisuyo. Yan. Yan. Alright. Okay. So, good morning po again sa inyong lahat at hindi ko na po kayo isa-isahin. Maraming salamat po sa pagpapaunlak nyo po sa aming invitation. Although this is a short notice kasi second day na po ngayon ng September and nagdo-double time po tayo lahat in preparation para sa objective po ng LLIC as well as ng GOV po na gusto po namin i-impart po sa inyo nasaan ba yung direction natin, nasaan na ba tayo, although na itakil po before nasaan na tayo, pero saan ba tayo papunta. But this morning, gusto po namin i-maximize yung pagkakataon po na to dahil hindi tayo makakarating at makakapunta do sa direction po natin kung tayo ay hiwa-hiwalay, sabog. Po ba? Am I right or left? So this morning, ililid po tayo ng isa pong expert sa pamamagitan po ng paglilid ng mga leaders, okay? And at the same time, kung paano pa mapapower up ang bawat isa, at the same time kung paano tayo magtatrabaho at gagalaw, kikilos na mayroong iisang objective, mayroong iisang layunin. Kailangan po mag-meet ang yung mind natin halfway in order for us para ma-hit natin yung objective as well as yung target po natin. Specifically, ito pong mga natitirang 120 days, okay, bago po matapos ang 2023. Kailangan ma-fire up natin, and even kami, salamat po pala sa sponsor na coffee. Coffee ko. Dinala ako ng coffee dito. Ayan. So, sisimulan po natin to. Kung hindi pa po kayo nagtitake ng breakfast, siguro you can do so para at least hindi po kayo masyadong magutom. But rest assured po, we will maximize etong time po na to na ibibigay po natin at yung time niya rin po na ibinigay sa atin para inline yung direction po ng bawat isa sa goal po natin. So hindi ko na po papatagalin. Hello po ulit sa inyo lahat. If you're ready na, kindly react heart kung ready na po kayo para ipapasa ko na po sa kanyang floor. Kindly react heart kung ready na lahat. Okay, come on, let me see your reaction please. Come on. Okay, taasan natin ang energy kasi napakaraming blessings po yung mangyayari this morning. Okay, so without much further ado, allow me to introduce one of our, or ano ba tawag dito? Isa po sa napakagaling at pinagpipitagang speaker leader sa industriya po ng network marketing. So ladies and gentlemen, let us all please welcome Mr. Rico Raimundo. Take it away, Sir Rico. Yes, so and good morning po. Good morning sa inyong lahat. Good morning. Good morning. Magandang umaga po. Good Kamusta morning, po? Sir Rico. Ayan, sige po. Hindi ko na po maisa-isa yung pangalan. Isang pagbati po mula dito po sa Barangay ng Lias, Marilao, Bulacan. Sa lahat po ng mga naulan. Kamusta po kayong lahat? Anyway, simulan po natin kagad para hindi na masayang yung oras at panahon. Muli po, ako po ay nagpapasalamat for sharing your time with us ng LLIC officers. Welcome po kayong lahat. Kami po ay nagagalak na kayong lahat ay naririto. And ang panalangin ho namin ay hindi masayang yung oras at hindi masayang yung panahon na inyong gugugulin sa amin. Sasabihin ko lang po muna, your time invested to us now is not time wasted, no? It is actually invested talaga. Kasi darating ang time, aanihin niyo po ito. So, welcome po kay GM Ninya. Thank you, ma'am, for gracing us. Pati ang STMI teams, nakita ko po sila. Maraming salamat. It's a privilege. Opo, nakakatuwa naman po na
grabe yung sa company pa lang yung humility, no, na bagamat sila na yung nangunguna sa atin, they are much willing to attend, no, trainings like this. Kaya thank you GM Ninya, kay VP Santi. At 3 a.m. na yata, magka-email pa kami ni VP. Ang mga directors mula po kay Director Jimmy, Director Mel, Director Hernan, Direk Jill, Direk June, Direk James, Direk Ami, Pastor Ami. Maraming maraming salamat po, no, sa inyong lahat. And gusto ko lang pong buksan ang umagang ito, no. Kung nakikita po ninyo sa inyong screen, sa Bible in Genesis chapter 11, verse 6, I took this from the GNT version of the Bible, the Good News Translation. And he said, now then, these are all one people, and they speak one language. This is just the beginning of what they are going to do. Soon, they will be able to do anything they want. Ang Diyos po ang magpala sa pagkakabasa ng kanyang Amen. buhay at banal na salita. Ano? Kung titignan niyo po dyan sa Genesis 11:6, yan po ay istorya nung panahon na ang mga Israelita ay nagpaplano rin sila na gumawa ng isang napakataas na tower. Sila yung nagplano. Ngayon, nakita ng Diyos, no, bagamat ang motibo nila ay parang hindi naman naaayon sa kalooban ng Panginoon, ang sabi ng Diyos diyan, now, these are all one people. Kumbaga, nagkakaisa. No? Nagkakaisa sila at iisa yung gusto nilang gawin. Tignan niyo pong mabuti. Ano ho? Welcome po, VP Santi. Itong mga Israelitang ito ay kinumend ng Diyos. Now then, these are all one people. Bakit sinabing iisang tao, bagamat napakaraming tao? Kasi ang pagiging isa ay hindi po sa bilang nakikita. Tinitignan ko nagkakaisa base sa kung ano yung gusto nilang mangyari at gawin, no? And they speak one language. Pag sinabing they are speaking one language, parang sa atin, kung i-relate ko ngayon, sana makita ng Diyos na tayong lahat sa LLIC, we are one people. Ano ibig kong sabihin doon? Iisa lang yung gusto nating gawin. And we are speaking one language. Ano ba ibig sabihin, Rico, ng one language? Ibig sabihin sa atin, sa kapanahunan natin ngayon sa LLIC, iisa lang po ang sistema natin. Hindi yung sabog-sabog ang sistema. Hindi yung iba-iba ang ginagawa ng ibang team sa ibang team. Dapat iisa lang po yung ating magiging system, magiging program. Kaya ang sabi ng Diyos, these are all one people and they speak one language. Ipaparaphrase ko po, babaguhin ko ng kaunti. Now then, these are all one LLICians and they speak and they are doing one system. At ang sabi diyan, this is just the beginning of what they are going to do. Ito lang yung simula, no, ng mga gagawin pa nila. And darating yung time, sabi diyan, soon, they will be able to do anything they want. Meron pong power, merong advantage ang pagiging isa. No? Hindi lang sa kung ano pa man, pero dapat iisa tayo sa gusto nating abutin ngayon, no? Especially ngayon po ay nasa last quarter na tayo, no? Dapat iisa tayo ng gustong gawin. And review ko lang ho, LLICN's character nung last training, dapat makita sa atin to. Hardworking, responsible, may good behavior. Dinagdag ko po dyan yung cooperation and participation. Dapat ang LLIC, karakter na natin, na tayo ay nakiki-cooperate, tayo ay nagpa-participate. No? Ano ba ibig kong sabihin pag sinabing nagko-cooperate at nagpa-participate kagaya ng mga ginawa ninyo ngayon? Sa totoo lang, nakiko-operate kayo rito kung hindi lang kayo yung umattend, bagkus inaya niyo pa ibang core, inaya niyo pa ibang speakers. Pakiko-cooperate yun sa mga directors, no? At nagpa-participate ka na ayaw mong basta involved ka lang, no? Kasi maraming member sa LLIC involved. Bakit ko sinabing involved? Nagbayad ako ng basic package eh. O nagbayad ako ng elite package.
So ano man ang gawin ko dyan, gumalaw ako hindi, involve ako dyan. Bakit? Member ako eh. Yun ho yung pinakapangit na dumating na sa pangatwiran ng isang member ng LLIC na involve lang siya kasi tumaya siya ng package. Ngayon ho, sa atin sa umagang ito, sa 27 participants, pag sinabing involvement, napakababaw po nun. Actually, walang commitment sa salitang involvement. Let me explain my side. Parang sa batas trapiko, minsan merong nabangga, meron doon talaga hindi naman kasali. Nakaparada lang, pero nung mabangga, alam niyo ba sa traffic enforcer, involved na yung nabangga na yun. Kahit kumakain pa yun sa restaurant yung may-ari ng kotse na yun, involved yun. Eh, na-involve ako. Bakit? Eh, nakaparada ako eh. So, ang salitang involved, hindi gusto nung tao na mapasama siya doon. Baka i-genuine lang siya nung nanay. Yung anak, in-encode lang. Involved yung anak. Pero dapat sa atin sa LLIC, burahin natin ang salitang involvement. Dapat dito, tayong lahat, we engage. Pag sinabing you engage, willfully, gusto mo, sasama ka. Kanina, nagkukwentuhan kami ng mga directors early before our meeting today. Sabi ko sa kanila, may isang pelikula akong napanood, nakalimutan ko lang yung title, hindi ko na maalala. Ang istorya ay tungkol sa giyera. Alam nyo ba na ang sundalo nga pala, I just learned, no, naalala ko lang ulit, na-refresh ako. Ang tawag sa isang kalipunan ng isang unit ng sundalo sa labanan, company. O, anong company mo? Alpha. Anong company mo? Ako, kasama ako sa Charlie Lima. O, tayo ang company natin, LLIC. We are one soldiers belonging to one company. At ang istoryang ito ay nagpapatungkol sa pakikipaglaban ng mga sundalo sa kalaban nilang mga terorista at rebelde. Nagkataon sa company, may kasamang mga janitor. Anong ginagawa? Yun naglilinis ng mga pinaggamitan ng mga sundalo, maglilinis ng hinigan at hayahanda yung hinihigan. At may mga cook. Ito yung mga nagluluto ng pagkain ng mga sundalo. At merong mga naglalaba o mga tagapaglaba ng mga sundalo. So, they are belonging to one company, pero meron kang makikita ron, ang ginagawa ay ihanda yung mga gagamitin, susuotin, kakainin ng mga nakikipaglaban. Yun po yung isang company. It so happened that in the story, nalulugi yung mga sundalo sa labanan, nagraradyuhan, rumaradyo dun sa company, padala kayo rescue, naku, nakubkob kami, napalibutan kami ng mga kalaban. Eh wala nang ipadadala yung company. You know what? Tumayo yung cook, yung head cook, tumayo yung head ng janitor, tumayo yung head ng kung ano-ano doon. At sabi nila doon sa General, padala mo kami sa labanan. Ayaw naming mamatay sila doon nang hindi kami kasama. Iisang company tayo. Bigyan mo kami ng baril, we will engage in battle. Wow, what a story. And to cut the long story, yung sundalo na yun, nung na-rescue ng mga cook, nanalo sila, of course. Ang bottom line, gusto kong makita ninyo na dapat tayo, we engage. Hindi yung si upline lang ang humahataw, mga directors, ang management lang ang nag-iisip. You have to engage, lalo sa mga speakers na, sa mga course natin na naririto, you engage in battle. No? Ito yung tinatawag kong TQM, Total Quality Management. Sample, no? Yung downline na tinetrain pa lang o na-train na nasa office, kasi may mga pagkakataon na hindi maiwasan talaga. Kunyari, na flat tire yung upline, so talaga hindi natin pwedeng sisihin, na late ang dating sa office. Pero dahil naka-engage yung tao na downline niya, sasabihin niya kay upline, okay lang, ayusin mo lang yan, ako na bahala sa guest. I can present. Wow. Yun yung pinakamaganda, that they can present also because they engage. Hindi naman ako involved lang sa LLIC. Engage ako rito. Willfully, buong puso, gusto ko yung ginagawa ko. Ganun po ang topic natin ngayong umagang ito. At dahil dyan, we need to become one in our objective in conducting LBOP. Listen very carefully. Ganito po kasi yan. Meron po tayong, ang pinaka sa akin sa nakikita ko sa kumpanya natin sa LLIC, isa lang ho yung dapat na activity na hindi tumitigil. Uulitin ko po kayo. Uulitin ko po. Isang activity
ang hindi dapat itinitigil natin. Ito ang LBOP. Because sinasigaw kong lagi, naririnig niyo naman paulit-ulit, without activity, there is no productivity. At ang activity ito, number one ay ang LBOP. At kung minsan, to become successful, para maging matagumpay yung LBOP natin, lalo sa mga speakers na nagkakandak ng LBOP, hindi ka man speaker, ikaw yung core, o ikaw yung host, ikaw yung nag-gather, ikaw yung nag-organize, dapat iisa tayo, Luzon, Visayas, and Mindanao, and across the world, across every other countries, dapat isa lang yung objective natin pag mag-LBOP. Ano po yan? To persuade attendees to join LLIC. Yun lang. Kaya pag tinanong ka, kunyari, tinanong ka ng isang direktor, kamusta, coach, ano yung LBOP? Kaya mong sagutin. Bakit? May na-persuade ka ba dun sa LLIC, dun sa LBOP? O pwede sabihin, coach, hindi ganun ka successful kasi walang nag-join. Ganun lang kasi yun eh. Ang objective dapat ng LBOP is to persuade the attendees to join LLIC. Ano ba yung persuade? Ginawa ko pong personalize yung definition ng persuade to make them, yung attendees, do or believe LLIC by what? By giving them what? A good reason to do it. Pag pala kayo nag-LBOP, dapat nakapaloob sa mga nagsasalita doon ay ibinaybigay ninyo yung mga dahilan bakit mo kailangan gawin si LLIC? Bakit kailangan kang sumali kay LLIC? Bakit si LLIC, bukod sa ibang kumpanya, bakit si LLIC pipiliin mo? Dapat nabibigyan natin sila ng magandang rason. Or, listen, by talking. Alam nyo ang LBOP, may mensahe tayong pinararating dito. Kaya nga minsan, di ba, sa mga magulang na katulad ko, sabihin ng asawa ko, Daddy, kausapin mo nga lang yung panganay mo, ha? Bakit? Ito nagiging problema niyan sa school. By talking to them. Ibig sabihin, you are also engaging yourself to the attendees and make them believe it. So dapat pala, hindi basta-basta yung pagpe-present ng LBOP. Dapat una, nakapaloob na may mga dahilan doon kung bakit mo kailangang sumali kay LLIC. Dapat nakapaloob doon, bakit mo kailangan paniwalaan to. So kung makikita ninyo, mayroong tinatawag na convergence of success in LBOP. Rico, ano ba yung convergence? Ito yung coordinated movement. Dapat properly coordinated, hindi basta-basta yung LBOP na tipong, saan ang LBOP nyo ngayon? Dyan lang sa kanto namin, ganyan. Mag-LBOP kami. Ngayon, para maging matagumpayan, dapat may convergence, magawa natin to. Number one, presentation. Ano yung ipe-present mo? How are you going to present it? Sino yung speaker? Dapat nagko-collaborate, dapat they are coordinated. Diba? Tapos, ito malupit. Okay yung presentation, magaling yung speaker, pandigma, no? Pero hindi naman organized yung LBOP. Ano ba ibig ko sabihin ng hindi organized? Yung mabilis ang in-schedule, masabi lang may activity. Tawag nito sa iba, hilaw. Tawag ng iba, sabaw. No? Dapat tayo sa LLIC, hindi. Once may LBOP, naka-schedule, dapat well-organized yan. Alam natin kaagad yung magsisiganap. Coordinated sa speaker, sa mag-i-introduce, sa mga sharer, doon sa mga uplines o members na dadalo. Hindi yung nahandun na kayo, mga member kayo, pagod na speaker kasi sigaw ng grabe, pagod na kasi sigaw ng power, yung mga member nakatanga lang. Hindi man lang nag-i-engage, hindi man lang nagpa-participate. Dapat kayo na yung pinakamaingay. Huwag nating intaying sumigaw yung mga attendees, naguguluhan pa yun. Dapat tayo kahit member na, kung may speaker, we are supporting the speaker. Yung po sinasabi kong organized LBOP. Alam yung mga attend, alam yung venue, tama yung oras, at kasama po sa pag-o-organize ng LBOP, lagi natin sinisigaw ngayon, be on time all the time. Anong oras ang LBOP nyo? 3:00.
Biglang mga ngatwiran yung nag-organize. Yan nyo na. Apps. Dating ka kahit mga porn. Alam mo naman ng Pinoy. Laging gano'n. Sila na nag-organize. Merong ganong katwiran. Mali yun eh. Hindi ko matanggap yung mga katwiran na parang tinanggap na nating mga Pilipino na, kunya, tinanong tayo ni VP, tinanong tayo, GM, anong oras ang LBOP nyo ron? Kasi papasyal kami. VP, GM, alas 4, pero GM, alam mo naman eh, Pinoy eh. Burado ko, dadatingin niya, nalising ko. Pagka ganun ang ganun tayo, parang tinanggap na natin na ganun ang sistemang magagawa sa LLIC. No, we have to make a difference. Nasa LLIC, trabahuhin natin if we will become one, kagaya ng sa Genesis 11:6, if we will become one, and we are going to speak one language, soon, there is nothing that we plan na impossible sa atin. We can do anything. Kaya, pag sinabing 3, dapat 3 nag-i-start. Nararamdaman yun. Kasi minsan may isang guest lang. Ay, mag-start na ba tayo? Isa pa lang ang guest. Isa pa. Alam niyo yung isang guest na yon, sasabihin, nakikita niya, di ba naman itong mga to? 3 ang nakalagay dun sa ano, pumunta ako ng 2. We need to value kahit isang tao lang. Kaya nga, kami nila VP, nagkwentuhan kami, isa o dalawa yung aming attendees, same energy yung binibigay namin. Hindi yung tipong, kakaunti naman. Ngayon tayo mo, parami. Kaya nga, para hindi mangyari yon, dapat yung mga nag-invite, nag-organize ng LBOP, dapat talaga naaayos natin yon, ano? So we need to be organized, no, in time, ano ba, venue. Tapos biglang-bigla, apps, hindi tayo natuloy dun sa venue na yun kasi ka-problema. May mga ganong nangyayari. Hopefully sa atin, sa inaharap, wala naman. And of course, the materials or tools needed, dapat kumpleto tayo. Meron tayong dala-dala. Kung may MPP dun sa nasasakupang lugar, kung may SBDO doon, makiko-coordinate tayo. MPP, SBDO, meron kaming ano, do you have a product para ma-display? Let's coordinate. We are going to work as one. We have to become one. Unless otherwise, ito, September 2, late na tayo ng 2 araw. Ako po ay talagang, sabi ko sa mga direktor, natutuwa ako sa mga directors natin, I commend them sa buhay ni VP, buhay ni GM. Sa totoo lang, makikita nyo may puso yung kumpanya. Iniisipan kayo ng ganito, something like this, paano nating mahahataw talaga yung ating business. Ano? So, ginawa natin ngayon ng sistema sa LBOP, gagawin natin part by part. Parang sa mga tumutugtog dyan, musikero dyan, minsan pag may binigay sa yung kanta, ang ginagawa ni ba kaya hindi masipra, kunyari, gitarista ako, o tutuanin ko yung takbo ng kanta. May nagturo sa akin, sabi niya, Rico, para hindi ka mahirapang sumipra, part by part, tignan mo muna yung intro. Anong chords kinuha? Ilang beat. No? Sa church, ganun kami. Kunyari, tugtog ni Ron Quinoli, matulin, upbeat. Lalo Planet Shaker. Intro muna. Totonohan ko lang yan hanggang sa kukunin ko yung bass. Parang ganun. Part by part. So tayo, para matono, ayan, para matono, we need to do LBOP part by part. We need to be, be very, very professional dito. So first part, dapat makita ngayon sa bawat LBOP, and ito po ay effective talaga whether you accept it or not. Yung first part kasi, yan yung ihahanda nyo yung mga pumunta ron. Mind setting stage. Yan yung mina-mind condition nyo pa yung mga dumalo. Kasi marami dyan, tanggapin na natin katotohanan, kaya lang naupo doon, napilit lang talaga nung nag-invite. Magaling yung nag-invite eh. So papel ng introducer, may mindset yon kung ano yung mga, papracticein natin yan, don't you worry, mga speakers. We will be having a face-to-face training, paano ginagawa to, no? Hindi yung tuturo lang namin sa inyo yung nagiging parte, kundi
ay talagang tatayo kayo sa harapan para makita namin ng mga directors ni GM at ni VP ng STMI that you are doing it in the proper way, in the proper manner. So, ang first part ng LBOP, it should be started by the mind setting stage. I-condition natin. Ang lupa na hindi mo inararo, hindi mo inihanda, kahit anong tanim mo dyan, hindi tutubo yung buto. Maniwala kayo. Ganon din ang tao. We need to open their minds. We need to recondition their mind para ma-prepare sila sa LBOP. No? Ito po ay nandiyan yung i-welcome sila. Then, yung introducer, siya yung magpapakilala sa speaker. Ito ngayon ang maraming mali. Kung minsan, walang LLIC sa pagpapakilala. Ano yung LLIC ulit? Tinuro sa akin to ng mga directors nila VP. Leaders Leverage in Client. Speaker kunyari si VP. Speaker kunyari si GM. Paano kung i-introduce para yung tao ma-interest? Wow, grabe yung speaker. Dapat yung hype, yung gigil na handun. Grabe ho yung speaker natin ngayon. Kung kayo ho busy, ito, naku, wala na akong ibang nakitang tao sa buong mundo na kasing busy ng taong to. Pero dahil special kayo, dumating ho dito. Dinify ho yung traffic. Dinify ho lahat ng consequences. Dinify lahat ang obstacle. Mapuntahan, ma-meet lang kayo in person. Dapat gigil na gigil yung nag-i-introduce. Para yung mga tao ron, kahit hindi naman nila alam kung sino, grabe, sino kaya yung speaker na yun? Bumubukas pa rin ng isipan. Dapat ganun. Huwag ho kayong mag-alala. Itutukoy namin ng mga directors yan. Ano? How you introduce, how you leverage your speakers, no, sa mga client. And of course, the second part will become the persuasion stage. Ito na yung sabi ko kanina, yung objective. To persuade attendees or to make them believe that you have to give them reason. Sasali ko sa LLIC, grabe, kailangan ko. Nakikita niya, kaya mabigat-bigat to ngayon. Sorry po medyo mabigat yung part ng itong persuasion stage. Dito mo papakilala, sino ba ang kumpanya? People behind. Sino ba si LLIC? Sa maikling oras, again, lahat po yan ite-train sa inyo. Our products. And of course, the plan. Ano ba yung program namin na dapat mong kunin? Ano ba yung sistema ni LLIC? And of course, the third part is the follow-up stage. Ito na yung mag-i-engage lahat ng nahandong member sa mga guest nila. Dapat may closing. Ito yung tinatawag naming pigaan. Pipigain mo yung attendees. Ano, ate, sasali na. Grabe, ate, huwag nating sayangin. Ito yung pigaan. Make them see the urgency. Naku, ngayon na ate. Grabe, bukas may mga promo. Naku, intayin mo. Baka may pumasok biglang kamag-anak mo. Mahuli ka pa, hindi ka ma-encode. Lahat na. Ginagawa yan. Kaya yung iba, kahit, teka, withdraw mo lang. Samahan na kita ate. Ganon. Itong part na to, first part, second part, third part, pag iyan nag-converge, pag yan naging coordinated bawat isa dyan, I tell you, yung batting average ninyo, kunyari, per LBOP, ilang pay-ins ba nagkakaroon sa LBOP? Gusto nating malaman yung ganyang data. Ang ginagawa natin ngayon, polling data. Ilang pay-ins ba ang nangyayari sa bawat LBOP? Pag iyan, isa, dalawa, ilan ang attendees? 50. Ilan na na-join? Isa. Mababa yun. So dapat pataasin natin yung batting average. Na ilan yung umaten? 20 po. Ilan yung nag-join? 15. Wow. That's nice. Kasi kaya nagkakaganon, yung first part, second part, third part, they are coordinated. Hanggang sa nag-share. Pinusuan talaga nung nag-share. Grabe, alam nyo ho, labandera ho ako. Pero nagawang ko ho ng paraan yung 15,889, yung 75,000. Yung mga tao ron, grabe to, labandera nagawan. Nabibigyan sila ng reason, paano ginawa niya? Oh. Papakita ngayon ng share, ito ginawa ko, grabe po talaga. Sa totoo lang ho, meron hong natanggap na bonus yung mister ko, pinag-usapan naming mabuti talaga. Yun yung pigaan. Pinipiga mo yung ano nila na kaya pala, o nga ano. Kasi pag sinabi mo na mag-join kayo na hindi mo bibigyan sila ng pamarmaraan, kaparaan, ano, dahilan, ba't ka nag-join at paano ka naka-join, bali, wala. Sa meeting after meeting yan. Tapos sa meeting after meeting, congratulations, alam nyo, sino first timer dito? Kayo ate, oo, first timer kayo, congratulations. Alam nyo ba, last week lang ho, kasasali lang ho nito. Last week lang, pagsasalitain yung kasasali lang.
Ang good news, ate, yung kasama niya ngayon, nag-join na rin ngayon. Grabe, ate, palakpakan naman natin sila. Yung iba, nai-interest. Wow, join pala na. Ay, ang bilis pala nito, nakakuha ka agad ng dalawa yon. Ganun. Yung nag-cheer, ako, hindi pa ako marunong. Last week lang ako nag-join. Ginawa ko lang yung sinabi nung nag-invite sa akin. Hindi pa marunong tumawag ng apply niyan. Si Ma'am Jen, si Ma'am Amy, sinabihan lang po ako ng ganito. Si Ma'am Concon, sinabihan lang ho ako ng ganito eh. Ginawa ko lang ho eh. Nag-join ho yung dalawa eh. Nagkano din niya? Tig 75,000 din ho. So kung minsan yung mga attendees doon, first timer talaga, nabibigyan sila ng interest, ng rason. No? Yun dapat makita. And of course, practicein natin na at least yung duration nung first part, second part, 1 hour lang. Uulitin ko yung first part, second part, 1 hour lang. Kasi yung third part naman, table talk na yan, meeting after meeting. Di mas maganda kung yung lahat ng yan, 1 hour. Bakit? There is a psychology behind na pag habang tumatagal, nagkakaroon ng konting inis yung first timer, nasasali na, inis naman, tagal naman ito. Alam niyo yun? So we need to practice this. Again, I tell you, if we are one, and if we are going to speak one language, ay walang bagay na mahirap. So, tuturo namin sa inyo ngayon yung makikita ninyo sa mga ibibigay sa inyo ng management, ng STMI, ni VP Santi, ng mga directors ng GUV, na gagamitin natin sa LBOP. Ito po ay, again, under review pa rin ng management team. No? So, ito po yung makikita nyo. Ito po yung first slide ng makikita nyo dyan, the official logo, of course, our company, Lurluran International Corporation. I-inculcate na nag-i-introduce, ito po ay parte yung isusunod-sunod kong at least hanggang 8 presentation, o 8 slide, ay trabaho ng introducer. Ito po. Dati, ang ginagawa ng marami, yung buong presentation, isa lang speaker. Alam niyo bang minsan nakakapanawa yun? Kaya sa LLIC, itong unang slide ay trabaho ng introducer. Sabihin niya, welcome po. Diba? Ang ina, yung first part, welcoming. Balik ko lang Ayan, yung part na to, welcome address. Nakabukas na po ito. Siya na nakatayo yung introducer. Si speaker, yung bida natin nung time na yon, relax lang sa likod yan. Huwag niyong stressin si speaker. Yan kasi mamimiga mamaya. Okay? Ganun dapat ang idea natin. So dito, sabi ng introducer, welcome po. Ay, grabe. Welcome ate. Saan kayo galing ate? Yung mga ganun, mabilisan lang yan. May minuto yan. No? Welcome po sa Lurluran International Corporation. This is the business opportunity presentation. Ibig sabihin, alam na kaagad nila na yung kanilang maririnig is all about business. No? Pinakita na lang natin kaagad dito dahil hindi, uulitin ko, may second part po ang LBOP doon sa mga members na. Itong LBOP na to is for non-members. Ang tawag ko dyan, would-be members. Ito yung slides na dapat nilang nakikita. Kaya hindi ito buo. Hindi ito lahat sinabi na tipong wala na rin namang pumasok. Ito pong slides na ito ay sa would-be members. Meron pang slides na nakahanda, nakaprepare para sa mga member na para madetalye natin yung pagtakbo ng marketing plan. So, step by step. Pinakita lang natin itong Board of Executives, wala nang ganong salita yan. No? Hindi muna natin, basta sabihin lang natin, this is the founder, the president, kayo na ang bahala, may ad-lib yan, no? Tuturo din naman. Hapyawan lang na natin ng speaker, ng introducer, this is our vision, this is our mission, no? We aim to be, mga ganyan-ganyan tsurba-tsurba. It will take, siguro yung mula dito, diyan, ito, nung pinractice ko yan, na nasabi ko ng malinaw, siguro nasa 1.5 minutes. Nakikita niyo, 1.5 minutes. Nasabi ko ng malinaw, no? At nagawa nyo naman yan, naririnig ko naman yung ibang speaker natin. And of course, sapayawan natin yung core values para nai-interest sila. Grabe naman pala yung company. No? Customer service, tamang-tama rin pagkakalagay ng company kasi sa lahat ng negosyo, lalo't networking, maraming kumpanya bagsak ang customer service. After joining, patay na. Bahala na si Batman sa'yo. Parang ganon. So sa atin, we will emphasize that this company, LLIC, isa sa core values natin is the customer service. We take care of our customer. Mamaya,
Huwag niyo kalimutan yung number 1 na yan, yung customer service. Huwag niyo kalilimutan, tatak niyo yun muna sa mga puso ninyo. Of course, eto na ngayon, no? Kung mapapansin ninyo, ito ay pwedeng part na to ng speaker. Pwede nang i-introduce dito pagkatapos na ipakilala, 'di ba, nung introducer. And now, ito po ang kumpanya. Grabe, welcome po ulit no sa mga kunyari Minali, no, ganyan ganyan. Welcome. Nakilala po natin yung company, Lurluran. Ito po yung address namin, ganyan ganyan. And now, to introduce the speaker, papakilala natin 'yan, no. Pero hindi muna ngayon. Yung speaker, kung makikita ninyo, umubos ng minuto rito yung introducer. Science kasi yung paggagawin natin, may formula dapat eh. Ngayon, sa pagitan nitong core values at dito sa may tanong na bakit need ng pera, bago ilabas yan, no? Kaya pa-practicein natin to mga speakers, mga core, hihinto dito yung introducer, i-introduce. Kung merong nag-co-control sa laptop na naroon, hindi muna niya ilalabas. Pag tayo ng speaker, ito po, kung kayo ay gusto nyo maglagay ng profile ng speaker, sabihan nyo lang ang mga GUV, ipa-approve natin kay GM, kay VP, kasi pwedeng maglagay sa pagitan nito at niyan na yung profile ng speaker para nakalagay doon, nakabandera. No, kunyari si Mr. Juan de la Cruz, ito pala yung speaker, ini-introduce. Now, to cut that short, speaker kunyari, si Direk Jimmy Talampas. Ito yung lalabas na slides. Bakit need ng pera? Yan kagad yung banat ng speaker. Palagay niyo po ba kailangan ng pera? Ito pong tanong na to ay parte ng rhetorical questions. Again, I want you to focus sa word. Parte itong tanong na to, yung bakit need ng pera, may dreams ka pa ba? Parte yan ng style sa speakership na rhetorical question. Hindi mo kailangang sumagot sila. Yun ang rhetorical. A rhetorical question is a question that you don't need them to answer you personally na, kailangan po, tataas ang kamay ako po, kasi kailangan ng pera. Kasi po, wala akong pambili ng load. Ganun. Hindi. Basta tatanungin, bakit need ng pera? Sa palagay niyo po ba yung pera kailangan talaga? Kasi iyan, kaya nilagay yan, why money is important. Yung po yun, yung ginawa na ninyo, inilagyan ko lang ng kaunting, yung kumbaga, change your word and you will change your world. Yung unang ginagamit niyo which is true, na tama nun, why money is important. Parang kumbaga, inano ko lang, ginilagay ko lang sa napaka tawag dito, layman's term, bakit need ng pera? Kahit bata-batuta na naroon, wala akong pambili ng papa. Ganun kagad. Pag wala kaming pera, wala akong pambili ng makakain. Bakit din ng pera? Tanong, kasi lalagyan ko pa po yan ng konting animation yung bago lumabas yung May Dreams Ka Pa Ba? Kaya lang kasi presentation po ito eh. No, so, may dreams ka pa ba? Malaking bahagi ba ang pera sa mga pangarap natin? Yan po yung nakalagay noon. And lalabas po natin to. Again, thank you po sa mga directors. Sabi na paano kung mga Muslim friends natin? Don't you worry, ang mga Muslim pong kakilala ko, they also read the Bible. And matter of fact, most of the Muslims I knew is talagang nakasalig din naman sila, naniniwala sa Old Testament time, lalo sa Old Testament time, sa mga propeta, like for example ni King Solomon. So nakalagay dyan, when you have a lot of money, bibigyan, ito dapat sa speaker sa inyo, magi-speaker, bigyan nyo ng diin na ang sinabi ni King Solomon dyan, hindi basta pera lang, a lot of money. Bakit? Inihahanda mo na yung utak nila na hindi pala sapat yung sahod mo lang. Ulitin ko when you have a lot of money, you can buy anything. Putulin mo doon. Ibig sabihin, hindi po pala kasya pag pera lang. Dapat pala, pasugutin mo sila, maraming pera. Okay. Punta ka sa kaliwa, sa kaliwa mo. Ano po ba kailangan? Pera o maraming pera? Huwag na kayong matakot na ganun. Kasi talagang pera, negosyo, pera talaga. Di ba? So, dito anong kailangan? Pera o maraming pera? Sabi ng Ecclesiastes, when you have a lot of money, you can buy anything. And you can buy anything that you want. Maraming Pilipino ngayon, nabubuhay, nakukuha yung kailangan lang, hindi yung gusto. Siya nabili yung kailangan, ito nabili yung gusto niya. Ito nabili yung kailangan, nakuha yung kailangan, ito hindi niya nakukuha yung gusto niya. Ganun po yun. Dapat sa maikling salita, ay masabi natin yan. May revalid na po tayo, don't you worry. Haharap po ang lahat ng speakers sa directors
at ituturo namin yan step by step. Maniwala ka, magiging malupit ang speaker ng LLIC. And that is our prayer to God. So kung nahandyan pa ho kayo, kung kayo po'y humihinga pa, thumbs up man lang. Kahit di ko makita, thumbs up, pakita mo man lang sa ating mga manis, mga direktor. Mag-thumbs up ka dahil ito na po ang simula. No? Nagsimula na kayo, anuhin lang natin, i-arrange lang natin. Now, pagkatapos ng Biblia, ito ho, hindi lang sa Bible nang galing. Kung may Muslim na hindi man naniniwala sa Old Testament, sabi ng NEDA to, National Economic and Development Authority, hati po ang empleyado rito, Muslim friends and non-Muslim friends. No? So sabi nila, nung mag-conduct daw sila ng isang survey, tinanong nila, di ba? Tinanong ko dito, ngayon may dreams ka pa ba? Ayan. Oh. Ito, simple lang yung pangarap na tinanong ng NEDA. Gusto mo pa bang yumaman? And 3.9% ng tinanong nila, yun lang ang sabing, ako, gusto ko talagang maging mayaman. Napakakaunti. Sa mga Pilipino, Luzon, Visayas, and Mindanao, kahit sa abroad, nung mag-conduct ng research studies ang NEDA, at tinanong nila, gusto mo ba bang yumaman? Nangangarap ka bang maging mayaman? 3.9% lang out of the 100% ng tinanong nila ang nagnanais na maging mayaman. Dahil 16.9% hindi baling di na maging mayaman. Yung may kaya lang. Uulitin ko, no? Kaya lang ako matagal sa mga slides, pinapaliwanag ko isa-isa sa inyo. Pero pag sa LBOP to, ano to, concise. No? Kaya lang, kailangan kong maipakita sa inyo paano nyo ibabagsak. Kaya gantong paliwanag ko. No? Alam nyo ba na ang NEDA, nung mag-conduct nga, 16.9 na lang ang nangangarap na, alam nyo, okay nang hindi mayaman. At least yung medyo nakaka-LL po, yung word na LL. Yung nakakapalag lang sa buhay, palag. No? At least may kaya kami. Nakakaluwag-luwag. No? Yun yung LL, di ba? Nakaka-LL lang kami, okay na yun. Hindi na kailangan maging mayaman. 16.9. Ang nakakalungkot, the overwhelming majority of Filipino people, ang sinabi sa NEDA, hindi na kailangan mayaman. Yung simple, komportabling buhay lang, okay na sa amin. Totoo ho yan, ha? Ito po ay real research na ginawa, studies na ginawa ng NEDA. No? Because of their 2040 Vision Seminar last 2018. Tinitignan nila yung mangyayari sa Pilipinas sa 2040. Ano bang mayroon sa 2040? Huh? So, ang vision mo raw 2020 lang, lalabo yan. So, kailangan ng vision 2040. Iba sa mata, pagka 2020 vision mo, malinaw pa yan. Pero ngayon, iba na. Sa LLIC, dapat 2040. Ang tanungan, ano buhay mo pagdating ng 2040? Hello? At sabihin niya, patay na ako niyan. Oo, patay ka na. Paano may iiwan mo? Di ba? Dito pa lang. Papakita natin sa kanila. Ito po ay base sa karanasan ng inyong lingkod. Nabuhay kaming mahirap sa lugar namin. We are pioneer, isa na kami sa napakaraming tao rito sa Marilao, na pioneer ng Marilao. Nanay ko, tatay ko. Although ang nanay ko ay Bisaya. But during the war, Second World War, napunta ang nanay ko sa Marilao. No? Ayon no, sa pag-aaral na NEDA, nakita natin talaga, may mali May mali doon sa, tawag dito, paniniwala ng Pilipino kung ano yung simple at komportable. Napakasimple lang sa kanila ng buhay. Kaya marami, ilan yun, kalagay dito ay 79.2%. Pero ang inaral ng NEDA, gusto ko matutunan niyo po ito, ayon sa NEDA, pag sinabing simple at komportable, eto pala. So maraming Pilipino nagising sa katotohanan nung sabihin ng NEDA to sa isang conference. Ang alam ko sa MOA ginawa ito eh. So ano sabi doon? May sariling sasakyan, kahit isa lang. Ang tanong, kayo na tatanungin ko ngayon mga speakers, mga course, o core leader natin. Simple ba yung mamamasahe ka, napupunta ka sa Lemon Square, manggagaling kang Paranaque, nakatapos mong maglagay ng pagkakapal-kapal na makeup dahil ginamitan mo ng BB cream, tumira ka pa ng cleansing foam, kinana mo yung whitening toner natin, tapos iahaladhad mo lang yung mukha mo sa siksikan sa bus. Hindi simple yun. Napakasalimuot nun. Yun ang kabaligtaran ng simple.
masalimuot. Yung tipong nagsisimula na meeting ng mga kasama mo sa LLIC main na sa office natin sa Muñoz, ikaw nagpapapara ka pa doon. Naku, sabi Manong, yan nga madadali pa ngayon ng mga bus na ay ng mga taxi na alam na nagmamadali ka. Ma'am, kontratahin na natin. Hindi simple 'yon. Kaya sabi ng NEDA, tama sila diyan, ang simpleng buhay may sasakyan kahit isa lang. Kung mapapansin ninyo, nai-interest na, oh, nga, no? Nararamdaman na ng mga, ang hirap po, naranasan ko nga kahapon, nahipuan pa ako. Diyos ko, wala na nga akong dibdib, nahipo pa. May pat ba walang dibdib, nahipuan pa. Hindi na sinasadya ng mga katabi mo, siksikan na yun. Kaya nga may babae kong katabi dati. Sabi niya sa akin, pag sumasakay ang bus, anong katwiran ko? Anong katwiran mo? To whom it may concern. Bakit? Kung makahawak, kung sino mahawak, hawakan niya na. Mauwi lang ako. Diyos ko po naman. Sabi ko, paahawak mo ka ako ate yan. Nung makita ko yung babae, parang hiniram niya na yung dibdib ng kapitbahay niya. Talaga naman pagkalaki-laki. Sabi ko, Diyos ko, maahawakan talaga yan natin. Mabigat ka, subsuban ako yan. Husubsuban yan. Hindi simple yung walang sasakyan sa panahon ngayon. Sabi ng NEDA yan. At alam naman natin yan, sabi ko nga sa inyo, we experienced that. Sumunod, may katamtamang laki ng bahay. Itong katamtamang laki ng bahay, hindi inuupahan, kanya dapat. Pag sinabing katamtamang laki, ito po ibig sabihin. Yung pag gusto mong magpahinga, makapagpapahinga ka kasi meron kayong kwarto. Hindi yung tipong gising pa mga anak mo, galing ka sa trabaho, pagod ka, masakit ulo mo. Yung hihigaan mo, pinaglalaruan nila. Maraming Pilipino. Pakinggan nyo yung kanta ni Gary Granada na Bahay. Ang tawag ba dito ay bahay? Kung minsan may mga Pilipinong nakatira, hindi mo matawag na bahay yung kanilang bahay. Yan, diyan papasok si LLIC, nararamdaman niya, puso na yung nagsasalita dyan si speaker. Sumunod, kayang pag-aralin ng lahat ng mga anak hanggang kolehiyo. Ibig sabihin, simple at komportable sa isang mamamayang Pilipino yung napag-aaral. Mamaya makikita ninyo, no? And, ito na, bakit maraming nagkakasakit na mga Pilipino? Kasi hindi naman nakakapamasyal na paminsan-minsan. Sa Pilipinas na lang. Yung ibang Pilipino nangangarap, pupunta ako Italy, pupunta ako ng Germany. Tanungin mo, napunta ka na ba ng Tawi-Tawi? Hindi pa. Pilipinas ka, hindi pa mapuntahan, hindi pa naiikot. Dito muna. No? So, pakita natin ngayon sa mga attendees yan. Kayo po ba nakakapamasyal pa? Kahit minsan sa isang buwan, o tipong sa social media mo lang kaya matataas ang views, followers ng mga vlogger na nagpupunta. Kasi yung ibang mga hindi pa napunta, parang silang ang ganda pala doon. Ay, grabe pala ang vegan. Grabe. Ang ganda pala ng ilog pagkagabi. Nakakalungkot. Maraming Pilipino. Sa Bulacan na lang. Maraming Bulakenyo ang talagang kapos sa buhay na hindi man lang napupunta pa ng Ilocos Region. Namatay at namatay, hindi man lang nakapamasya. Mamaya papasok si LLIC dyan. Wait, papasok tayo dyan. At ang sabi ng NEDA, para daw magkaroon ka ng ganito, sariling sasakyan, dapat 120,000 per month. Kung kukuha ka man ng hulugang sasakyan, makakahugot ka na dyan ng pang 16,000 monthly amortization. Nagagastahan mo na yung mga anak mo. Ito dapat ang nakikita ng attendees. Kasi yung iba rin na kumikita lang ng 18,000. Yuyuko ngayon yun. Naku po, 120. Patay tayo dyan. Malalaman ka agad na hindi pala simple, komportable buhay ko. Kaya pala ganun. Kaya pala 38 lang ako. Parang 73 na ako. Stress na ang buhay mo. Dapat makita nila yan. Ito po, NEDA talaga yan. Kahit i-ano nila sa i-google nila. Pa-type nyo. Sige po, type mo po, NEDA Vision 2040. Lalabas yan. Hindi tayo nagsabi niyan. NEDA yan. At ang mga tao sa NEDA, ito po yung mga economists, sila'y nag-aaral patungkol sa ekonomiya. No? And, ipapakita natin sa kanila, again, kaya ako mabagal, pinakikita ko lang po isa-isa. No? This slide, pinakikita natin, according to source, yan, no? Average salary in Manila in 2023, maraming Pilipino, ang average daw ay 53,200. Ilang tao kaya ang kumikita ng average income na 53? Ito yung tipong mga nasa puntong supervisory or hindi, kumbaga parang medyo mataas-taas ang rango talaga niyan. Mataas. Kasi yung itong high, yung 238,000, ay grabe yan. Yan yung mga talaga
malalaking kumpanya, alam ni Direct GM niya yan, hindi ni Direct GM niya yan, no? Sa pag yung ikaw ay kadikit ng Lopezes, okay, malalaki talaga yan. Pero ang nakakalungkot, sa Manila po ito ha, Manila. Iba sa probinsya. May sa probinsya, kagaya sa Bulacan sa amin, ang pinaka-minimum nasa 11K lang. Ito po ay 13,500. Napakalayo sa sinabi ng NEDA na 120,000. Kung mapapansin po ninyo, pag nag-LBOP kayo, lulunok-lunok na ngayon yung mga umatendo na maangas pa yung mga yan na umupo doon. Bandang huli dito, lulunok-lunok na yan. Ito po yung sinasabi ng speaker. Diyos ko po. Ako'y 30 years na ako sa kumpanya. Hanggang ngayon, 12,000 pa lang ako. May makaka-relate dyan. So ngayon, tuturo natin sa kanila, ano ba talaga pagmamanage ng Pilipino sa ating mga sahod ngayon? Ang ina-adjust ng Pilipino, hindi yung salary. Ito nakakalungkot. We adjust our salary by adjusting our gastos. So ito lang ang sahod ng tatay nyo, 13,500 lang ha. So dapat pagkasyahin natin ito. Kaya alam niyo po ba, physically, emotionally, mentally, nagkakaproblema ang isang pamilya pag ang inadjust mo yung gastos, hindi yung salary. Nung napapansin niyo, papunta na ako dun sa LLIC. Dahil pag nag-LLIC sila, ang i-adjust mo yung salary mo, hindi yung gastos. Tuloy mo lang yung gastos mo na yan because LLIC got you covered. Ganun. So, paano ba yung ina-adjust? 13,500 per month. O, hati-hatiin yan. O, mami, bigyan mo pa ulit ako ng pamasahe ko sa isang buwan, ha? Kasi nasa 13,500 yun eh. Papasok siya araw-araw eh. O. Eh yung mga ano pa, no? Sa kanya lang yan, ha? Transportation. Siya yung tatay, siya yung nagkatrabaho. Mami, i-awas mo na sa 13,500 ko, ha? Kung isang buwan kunyari nahawakan yan, ha? Iwas mo na yung pang 15 days ko, o kaya pang 30 days ko. Babawas siya. Sumunod, mami, budget mo na yung pagkain sa isang buwan. Kano ba tayo? Naku, dito pa lang. Utak niyo pa lang ngayon siguro. 13,500 minus transportation ng asawa mo sa isang buwan. Minus yung pagkain nyo araw-araw. Kung 5 kayo ha, kung 5. Sumunod. Nagbabayad ba kayo ng electricity? Nako, sigurado yan. Water, internet, importante na ba ngayon? Ay, nako. Kung nagre-renta ka pa. Syempre, paano yung mga anak natin? Nagbabaon araw-araw yan. Oo nga, no? Oo, may project pa sila ngayon. Si Tutoy, may project. Ano yun? May gagawa raw ng bahay. Ganon, bahay. Tayo nga walang bahay eh. Hindi, bahay-bahayan lang. Ganon, ano? Kaya i-divide pa yan. Kaya itong picture na to, nakaporma, walang pera. Nakatay. Sa totoo, ito yung survival. Yeah. Babanat yung speaker ngayon. Introducing, grabe. Huwag nating i-adjust yung gastos. Ang i-adjust natin, salary. Kanina, pinakilala na po ng introducer kung sino si kumpanya, kung sino yung founder, sino presidente, sino yung VP for Sales and Marketing, sino yung general manager. Grabe ho. Papakita yan. Papakita yung products. Because our products, grabe yan. Ano? One of the most reputable, well-known. Kaya nakalagay dyan yan. Papakita lang natin sa kanila. Because naniniwala ho kami ang kumpanyang LLIC na dapat mag-grow ang isang buhay o estado ng buhay ng isang Pilipino. Maraming Pilipino wala ng growth. I-transform natin buhay mo, kaibigan. Mula sa wala hanggang sa meron. Dapat ang pamilya mo maging masaya. Huwag mong hayaang ikaw lang nakakapunta ng Boracay, pamilya mo hindi. Tinitignan. Alam mo nangyayari, totohanan, puputulin ko lang. Ito nangyayari, pusuan niyo po ito. Bakit? Maraming Pilipino ngayon, kawaway asawa, kawaway mga anak. Kasi pag naggala yung asawa, kasi na-promote sa kumpanya, hindi naman kasama pamilya kung minsan eh. Mas marami, yung asawa ko nag-Boracay. Minsan makikita mo sa probinsya, nagkukwento, mister ko na doon nakapunta ng Okada. Anong ginawa mo? Heart. Naku, puro mga naka-heart yung family. Minsan may makikita ka sa comment box, sana all. Naku po, kasi hindi pa napupunta. Di ba masarap pag pumunta ka ng Boracay, kasama mo asawa mo, kasama mo yung mga anak mo. Hindi ho ganito. Kasama mo yung mga asawa mo, kasama nyo yung anak nyo. Hindi ho. Kasama mo yung asawa mo, kasama nyo yung mga anak nyo. Di ba masarap yun? Hindi yung taga-puso lang yung misis mo o yung mister ko pupunta, magta-travel sila. Magta-travel saan? Sa Hong Kong. Ikaw, nasa bahay, pinusuan ko naman eh. Hindi ganon. Kaya sa LLIC, we believe that your family deserves only the best. Let's become successful. Yan na. Diyan na papasok yung speaker. Ito po yung product. Hahapyawan lang niya yan. Dahil hindi naman to product information o drive.
or seminars. Of course, nilagay ko lang po dyan, this is the LLIC Amazing Packages. Nasa inyo po yan, pwedeng sabihin sa, nilagay ko lang, no? Pinakita ko lang po. And, ang ginawa ni LLIC, no, this is the booster package. Ito po ay, tatanggalin ko po ito, hindi po kasama yan sa ibinigay ko kasi type ng training tayo ngayon. Gusto ko lang makita niyo, napakaganda ng ginawa ng company dahil ang salitang booster pala, it is something that improves or increases something. Ilagay ko sa LLIC, pag sinabing booster package, it is something that will improve and will increase your sales. Wow. Let's make things possible. Let's make things happen, ladies and gentlemen. No? So, pinakita natin dyan yan, yung nakita ko to kay DME niya. Ipapakita ng speaker, our partner in South Korea, the ProU. This is the FDA approved, halal. Kitang-kita naman nila ngayon yan, no? Pati yung mga accolades, awards, and recognition na natanggap ng kumpanya. This is our official TikTok, Instagram, YouTube, Twitter, Facebook account. This is our website. And papakita niya ngayon, importanteng malaman nila gaano ba kalaki talaga yung cosmetics or beauty products. Pakita natin yan. So, ito, sa inyo ko naman kinuha yan. Alam kong kaya nyo nang i-adlib yan. The disclaimer, of course, yung amounts na ipapakita namin, it is not guarantee unless otherwise, ano nakalagay dyan? Based on the sales performance and marketing activities. Doon tayo ngayon. Yung gagawin natin sa labas LBOP, that is one part of your marketing activities. So may direct selling reward, ito like sinample ko, intense whitening toner, no, direct sponsorship rewards, sa booster po ito, every booster package you can earn direct sponsorship. Naglagay na po tayo ng definition, no, pero hindi na kailangan basahin yan. What if 10 po yung nakuha ninyo, namuhunan kayo ng 4998, congratulations dahil kailangan mo lang gawin, hanapin lang din yung mga tao na gustong magnegosyo katulad mo, and congratulations, you earn 5,000. No, sasabihin nyo na lang na ito, less tax, no, less ganyan. Sales volume reward, you just build your left sales or kung ano man yung ano nyo, right sales, pinakikita lang natin dyan. Every booster on your left, every booster on your right, you earn 1,000 pesos. This is one of exciting part. Ipakita natin, this is you. No? You build your left sales community, you build your right sales community. Yung during your first month, example, nakuha mo isa sa left, isa sa right. Ang lakas ng ulan po sa Bulacan, sorry po. So, ilagay natin yung isa sa left, sa right, kumita ka ng 1,000. Congratulations on the second month, ilagay na lang po natin yung tao mo sa left nakakuha ng 20 na tao. Nasa inyo na po yan. Nag-i-speaker na naman po kayo. Pinakita ko lang dito yung potential namin ng directors, nila VP, yung potential earnings at ipakita nyo na sa lahat ng kumpanyang MLM o binary company, tayo lang ang isa. Huwag nyo sasabihin tayo lang. Isa sa no maintenance, walang maintenance kasi yung ibang kumpanya may maintenance ng binary. Ladies and gentlemen, no fifth pair, no 10th pair, auto upgrade to basic. Na sa isang account mo pa lang, you can earn 2,291 pesos for a single account. Banatan nyo na lang siguro. But what if, no? Mag-avail kayo. This is you pa rin. Pero this time, imbis na ibang tao yung nasa left mo, ikaw pa rin. No? Pakita nyo na lang yan. You can avail 7 or 15 accounts for a much higher potential o income potential. Dapat pinakikita yan. No? So, yan po yung mga ite-try natin pagdating nung araw sa lahat ng mga speakers natin. Ito po, naglagay ako ng first month, 2 months. Sa toong tama si VP, kaya lang niligay ko lang for the sake of you mga speakers. Nakita ko lang po kasi, habang inaaral ko po yung LLIC, araw-araw nababago pananaw ko sa LLIC habang inaaral ko. 24816, may magsasabi sa inyo, hindi naman talaga nangyari yan. Sa iba. Pero tayo nga ngayon, we are believing, paano mong paniniwalain yung umaten kung ikaw mismo hindi naniniwala mangyayari to? Nung aralin ko, pwede pala lang mangyari yan. Bakit? Para mag-upline ka, kailangan may 4 kang direct eh. Hindi pala imposible yung, naku, hindi naman totoo yung duplication na yan. Hindi naman nangyari sa ibang kumpanya. Nung tinignan ko yung requirements para mag-upline, dapat pala may 4 kang direct. Di dito pa lang. Sa first month mo, kung ikaw yung sumali kang ina, di dapat may 4 ka dyan. Yung 4 kukunting para maging upline pa lang ha. Hindi pa pinag-uusapan ng coach. Kaya posible to.
Posible yan. Hindi yung tipong, dito, dapat sa reality. Hindi totoo yun. Kasi, ang ipapakita lang sa kanila, kailangan mo lang maging upline next month. Ito po, ito ang takbo ng usapan natin ngayon. Oplan sita. Pakisabi po sa sarili nyo, oplan sita. Ano yung oplan sita? Sponsorship is the answer. Mula ngayong September 2, ngayong araw na to, dapat yan na nasa utak nyo, oplan sita. Ngayon, hindi kami magsasabi ng wala kaming ituturong strategies and activities to increase your sales and commission. Sabi nila, hindi totoo yan. May mga tamad yan. Yes. Kaya nga lang, yung unang-unang taong sumali, yun yung sasabihin sa dapat maging upline ka next month. Kunyari, sumali ngayong September, sa October, that upline ka. Ano ibig sabihin pag naging upline? Kumita na ng 50,000, kumita na, meron siyang 4 na direct. So hindi totoo, totoo pala. Dahil itong first month mo, yung 2 tao mo na yan, on your second month, pag ginawang para maging upline siya, totoo yan. Kasi pag hindi kayo naniniwalang di totoo to, paano nyo paniniwalain yung makikinig sa inyo? Dapat sa lahat ng speakers, kayo na yung number 1 naniniwala, kauna-unahang naniniwala, kahit ikaw na lang yung naniniwala, maniwala ka pa rin na pwedeng mangyari yan. Kaya ang salita natin, potential. Kaya ang sinasabi natin kung minsan may mga ending tayo, what if may tamad dyan? What if sa kinita mong 2 million, what if merong isa dyan na pumilawak, hindi nag-join? Eh di 20% man lang. Kaya nga may ganun. Yun na rin yun. Ito yung strategies. Bawat isa sa inyo ngayon dyan, you will focus. Kayo'y kinakausap ko ngayon. You will focus on completing and growing your 6 strong working lines. Strategy yan. Ituturo natin sa lahat ng leader, ngayong buwan ng September, they will complete their 6, ano nakalagay? Strong, ano yung nakalagay pa? Working lines. Pagtutulong-tulungan nating maging malakas at gumagalaw yung 6. Ano yung sabi dito? 2. Ano yung sabi rito? 6. Bakit, Rico? Pumilawak man ang 2, magiging 4 pa rin yan. Kaya kung makikita nyo sa strategy, makukuha yan. Diyan ka lang, relax kaibigan, makukuha yan. Pagtutulong-tulungan natin. Hindi ko kayang mag-isa, pero kung sama-sama, kaya natin yan. Sumunod, ang trabaho ng mga uplines. Again, uplines to, uplines pa lang to, hindi pa kasama ang coaches, hindi pa kasama senior coaches at mentors. Tuturuan ko ang mga uplines. Kunin mo yung yung inner circle mo, yung sales target commitment, 6. Kung ikaw upline, meron kang novice, tututukan ng upline yung novice niya. Oh, monkey see, monkey do. Ginawa ko, kumuha lang ako ng 6. Oh, pero para maging upline ka, kailangan mo 4, gawin mong 6. Tututukan lang niya yan. Oh, trabaho to, trabaho. Kasi ang ibig sabihin ng business, business. Kasi kung hindi ka busy, hindi ka nagbi-business. Tama, tama. So ngayon, ang gagawin natin sa lahat ng LLICians, businessman at businesswoman. Ibig sabihin, they are the busiest person in town. Kasi tututukan natin to. Titignan ko yung every Saturday, magche-checkan tayo mga uplines. Okay lang sa inyo? Magche-checkan tayo mga uplines. Kamusta na yung nobit mo? Mag-a-uplines na rin ba? Tututukan ko po yan. Ako na po, ako na po, ako na po. Sa pahintulot ni BP, sa pahintulot na GM, mga GUB, tututukan ko yung mga uplines. Kung ikaw ay mentors, kung ikaw ay senior coaches, kung ikaw ay coaches, don't you worry, tutukan mo lang yung mga susunod mo. Kasi yung mga papasok na novice, papasok na uplines, they will undergo sa strategies and activities. Sumunod, susundan lang nila yan. Siya kumuha ng 6, kumuha ka ng 6, and so on and so forth. Guerrilla, papakita natin yan. So, hindi ko na po i-expound to kasi mga speaker na kayo, ano dito? Non-stop daily pay-in monitoring program. No? Yan po yung mga strategies. Eh ngayon, ano yung activities? Ano yung activities, Rico? So, magagawa tayo niyan. No? Daily LBOP. Guys, kung ang LBOP mo weekly, naku, wag kang mangarap na magagawa to. Hindi mangyayari yan. Pero kung daily ang LBOP mo, online and offline, hello. Tapos ang boxing sa atin pare-pareho. Dapat kayong mga mentors, coaches, senior coaches, you have your regular communications to your team to keep and maintain connections even via social media. Regular yan. O, kamusta na? Ano ba nangyayari, nararanasan natin sa kalsada? O,
Again, ulitin ko kanina, participation and cooperation, ha? Dapat pag ganito, meron tayong ganito, kayo na katulong namin. Kayong mga leaders na ang katulong namin. Merong Zoom, nako, hako tayo. And you will have your regular posting of events on GC. Regular recognition, i-recognize. Pwede niyong imbitahin ng mga GUP. Pwede natin imbitahin sila GM, sila VP kung available sila. Oy, meron kaming i-recognize sa group. Bakit? Kasi nag-upline. Bukod dun sa binibigay nating cash reward. Ay, nako, i-congratulate natin yan, yakapin natin yan. Baka naman, di ba? So, yun yung gagawin natin. Kung makikita ninyo, ang office natin ay mapupuno ng mga activities and recognitions. This is our September team. Tingin kayong hanggang 11 lang tayo. Sorry po, humaba ako. Our September team is a service-oriented community. Okay lang ba na tayo muna ang magserbisyo sa mga grupo natin? Tayong nandito ngayon, ilan tayo? 34 participants. Kanina, sa core values natin, kung babalikan ninyo, nahandon yung customer service. At ang customer, it talks about all the Filipino people na hindi miyembro ng LLIC. So tayo ngayong buwan na to ay magse-service by conducting LBOP. Kailan? Daily. Ang service, ibig sabihin po niyan, it is the action of helping or doing work for someone. Hindi mo naman talaga trabaho, pero tinrabaho mo, you are rendering services. Ladies and gentlemen, sa lahat ng core na naririto, sa lahat ng naririto ngayon sa